Mga kababayan, kayo na po ang humusga, panoorin niyo ang video kung tama pa ba ang ginagawa nila. Alright, intro muna tayo. 1, 2, 3. Hindi na nakatiis ang congressman na tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito. Dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. Si Troy Gomez sa report. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Trending kamakailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 11. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sa pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 3 linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa mag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga, mas marami pa pong lugar kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko regarding dyan sa ayuda? BBM, Martin Romualdez, Anong nangyari doon sa congressman sa Zamboanga? Kailangan ba talaga luluhod, magmakaawa? Para lang ibigay yung ayuda na para sa kanila? Klaro naman, di ba? Andyan na eh. Nakaschedule na. Nakaschedule na para i-release sa taong bayan. Pero anong ginawa? Cancel lahat. Cancel lahat. Pera ng bayan yun. Hindi yan pera ng ninyo. Buha ka ng ina. Grabe naman kayo. BBM, ayusin mo naman yung mga ehensya na yan. Ang taong bayan ang kawawa. Hindi kayo. Sana man lang matugunan ng pansin yan.
congressman ng kandidatura niya, tapos ayun, tinanggal lahat ng mga ayuda para sa taong bayan. Tapos ngayon, anong paliwanag niyo? Keso ganito, ganyan. Hindi po yan acceptable. Hindi po yan acceptable. Hindi yan pera ninyo, pera yan ng bayan. Andyan na yan. Nakaschedule na pero kinansila nyo. Anong dahilan? Diba? Pamumulitika. Klaro naman. Alam nyo, kayo talaga mga ahensya kayo sa gobyerno na walang kwenta. Dapat sa inyo tanggalin lahat. Kasi wala kayong mga kwenta. Tax namin yan. Tumulad nga kayo sa mga Duterte pag once na may ibinibigay doon sa amin. Lagi nilang sinasabi na pera nyo yan, para sa inyo yan, pakinabangan nyo yan, dahil pera nyo yan. Yan lagi ang mga sinasabi ng mga Duterte sa amin. Pag may mga infrastructure doon na mga bago, sabihin niya nila, walang pangalan nila. Dahil sa taong bayan yun, pera nyo yan. Yan lagi ang marinig namin. Kaya sana naman ganyan kayo. Pag magbigay, hindi yung, yay, yay, 5,000! Isang kilong bugas! Julul. Parang budoy lang, budoy. Diyos ko po, maya ka naman. O ano na? Mr. Martin Romualdez, a.k.a. Pams. Oink oink. Anong masasabi mo doon sa Zamboanga na congressman na luluhod pa talaga? Para sa sinakupan niya, para sa tao doon. Diyos, oh my God, mahiya naman kayo. Bigay niyo yan. Nakaschedule na yan. Ganun ba talaga kayo walang hiya? Diyos ko po. Grabe talaga. Kasing kapal ninyo ng di masukat. Sana lang matugunan ng pansin yun. Tsaka mabigay yung para sa taong bayan, hindi yung pinipersonal ninyo. Anong dahilan? Buti pa dun sa amin. Pag may ibinigay, lahat pantay-pantay. Although mayroon ding hindi nabigyan kasi nga hindi naman talaga karapat-dapat yung iba bigyan. Mayaman na ni oh my kaya. Yan. Pero at least masaya kami kasi nabigyan yung karapat-dapat nabigyan na dapat tulungan. Hindi yung kung sino lang ang malakas, kung sino lang ang malapit sa puso, yun ang bigyan. Hindi yun pwede. Hindi ganun sa amin. Kaya gumising kayo, BBM. Ayusin mo yung mga tao mo. Ayusin mo yung mga ahensya na ganyan. Isa din yan sa sumisira sa pangalan mo. Sa leadership mo. Isa din yan sila. Kaya, ayusin mo. Yan lang po mga kababayan and maraming salamat sa panonood. Sana po suportahan nyo ang aking munting channel. Please, paki-subscribe, like, and share and hit the notification bell na rin para updated kayo sa bago kong video. Daghang salamat, dalaygon ang Diyos. Bye-bye!